Sobra na ang pasensya ko sa iyo. Lagi kang pumapasok sa paaralan na marumi. Pinukpok ni Teacher Maria ang kamay ni Ronnie gamit ang ruler habang siya'y nananalangin, pinunit ang kanyang Biblia, ibinuhos sa kanya ang timba ng tubig, at pinalayas siya sa silid-aralan. Ilang araw ang lumipas, nawala ang pitaka niya. Nakita niya ang ilang perang papel sa backpack ni Ronnie at sumigaw. Magnanakaw! Perang kinita ko ito sa pagtatrabaho. Gusto ko sanang bumili ng gamot para sa aking ina sa ospital. Paliwanag ni Ronnie na may luha, ngunit walang naniwala sa kanya. Kinabukasan, lahat ng estudyante ay nainis kay Ronnie. Habang malapit nang ipahayag ng guro ang kanyang pagpapaalis, pumasok ang may-ari ng isang restaurant. Ako ang nagbigay sa kanya ng perang yon. Nagtatrabaho siya sa aking restaurant at siya ang pinakamatapat na bata na nakilala ko. Tahimik ang buong klase at namutla ang mukha ng guro. Noong araw na yon, ipinadala ng may-ari ng restaurant si Ronnie sa mas magandang paaralan at binayaran ang mga gastusin sa ospital ng kanyang ina. Maaaring hindi ka maintindihan ng iba, ngunit hindi ka iniwan ng Diyos. Kung naranasan mo rin ang tulong ng Diyos, mag-alay ng Amen at ibahagi ang kwentong ito. Sobra na ang pasensya ko sa iyo. Lagi kang pumapasok sa paaralan na marumi. Pinukpok ni Teacher Maria ang kamay ni Ronnie gamit ang ruler habang siya'y nananalangin, pinunit ang kanyang Biblia, ibinuhos sa kanya ang timba ng tubig, at pinalayas siya sa silid-aralan. Ilang araw ang lumipas, nawala ang pitaka niya. Nakita niya ang ilang perang papel sa backpack ni Ronnie at sumigaw. Magnanakaw! Perang kinita ko ito sa pagtatrabaho. Gusto ko sanang bumili ng gamot para sa aking ina sa ospital. Paliwanag ni Ronnie na may luha, ngunit walang naniwala sa kanya. Kinabukasan, lahat ng estudyante ay nainis kay Ronnie. Habang malapit nang ipahayag ng guro ang kanyang pagpapaalis, pumasok ang may-ari ng isang restaurant. Ako ang nagbigay sa kanya ng perang yon. Nagtatrabaho siya sa aking restaurant at siya ang pinakamatapat na bata na nakilala ko. Tahimik ang buong klase at namutla ang mukha ng guro. Noong araw na yon, ipinadala ng may-ari ng restaurant si Ronnie sa mas magandang paaralan at binayaran ang mga gastusin sa ospital ng kanyang ina. Maaaring hindi ka maintindihan ng iba, ngunit hindi ka iniwan ng Diyos. Kung naranasan mo rin ang tulong ng Diyos, mag-alay ng Amen at ibahagi ang kwentong ito.